Hindi mo ba naisip na samantalahin ang pagkakataon na pumunta sa Mars para makita ang 26 km tataas na Olympus at 11 km lalim na Valles Marineris bilang bahagi ng kolonisasyon? Paano kaya maranasan ang 6 na buwan sa gitna ng makapal na planetang dust storm? Kung hindi ka pa rin interesado, isipin mo na lang ang mga bakal na katawan ng Mars rover na napunta sa kalawangin nating kapitbahay dahil sa mga ahensyang pangkalawakan. Sa ngayon, aktibong pinag-aaralan ng 2 aparato, sina Curiosity at Perseverance, ang Mars. Ang iba naman ay nanatiling nakabaon sa buhangin ng pulang planeta bilang walang silbing bakal na basura. Gayunpaman, kahit aktibo ang pag-aaral sa Mars, hindi pa rin tiyak kung nagkaroon talaga ng buhay doon. Maaaring meron pa rin hanggang ngayon, at kung oo, paano kaya ang anyo nito? Para subukang sagutin ang mga tanong na ito, balikan natin ang mga kakaiba at natatanging natuklasan na nakita ng mga nabanggit na aparato. Ano kaya ang maaaring sabihin ng mga ito sa atin? Tingnan natin ang katangian ng kalupaan sa Mars. Noong 2023, natuklasan ni Curiosity ang hanay ng maliliit na bitak sa sedimentaryong bato sa Crater Gale. Ito ay tuwirang patunay na minsan ang planeta ay naging medyo basang lugar. Pinangalan ng Ponters ang batong natuklasan ang mga batong ito. May kaparehong lugar ba sa daigdig? Maaari mo silang makita kahit saan dahil ito'y karaniwang putik na natuyo sa paglipas ng panahon. Lalo na madalas makikita ang anyong lupa na parang pira-piraso o parang kumot na gawa sa mga basag-basag na bahagi sa mga disyerto ng mga tuyong bansa sa timog. Anong konklusyon ang pwedeng mabuo mula sa natuklasan? Makatwiran, hindi ba? Kung may tubig, posibleng may buhay din. Gayon din, ang mga larawan na kuha ng HIRIS camera ng Mars Reconnaissance Orbiter noong 2024 ay nagpapakita ng mas malalawak na bitak at mga pattern sa maraming lokasyon sa Mars. Ayon sa mga siyentipiko, ang yelo sa ilalim ng lupa ay lumalawak o kumikipot depende sa panahon, kaya nabibitak at nahahati ang lupa. Ngunit may mga hypothesis na sumusuporta sa paulit-ulit na pagbabago ng klima. Sa Mars, natuklasan lang ang ibabaw ng malaking iceberg matapos ang kilalang Marsianong Blueberry. Marami pang kakaibang bato at formasyon ang nakita. Ano ang opinyon mo sa kalansay ng isda na nakita ng Curiosity sa Gale Crater? Hindi ba ito patunay ng basang nakaraan ng Mars at posibleng buhay doon? Agad nating lilinawin, huwag kayong magulat kung paunti-unti lang lumalabas ang impormasyon sa media. Isaalang-alang na ang mga larawan at sample mula Mars rover ay dahan-dahang ini-interpret. Ngunit kapag naiproseso ng siyentipiko ang datos, agad itong nalalaman ng publiko. Balikan natin ang kalansay ng isda. Ano ang masasabi natin tungkol dito? Habang sinusuri ang ibabaw ng Gale Crater, nagpadala ang Mars rover ng nakakagulat na larawan. Makikita rito ang isang napakakakaibang bato na may matutulis na tinik, nakahawig ng mga buto ng isda. Kung isama pa ang konklusyon na maraming lambak sa Mars ay dating ilog at ang malalalim na crater ay tuyong lawa, unti-unting nabubuo ang buong larawan. Paano kinikilala ng mga astroarkeologo ang natuklasan? Sabi ng mga espesyalista, wala pang ibang natuklasang kakaibang artepakto ang Mars rover sa kasaysayan ng pag-aaral sa Mars. Hindi mapigilan ang imahinasyon kapag tinitingnan ang batong ito. May mga nagsasabing parang petrified na isda ito. May nakikita namang mga sanga ng pine. At may ilan ding naniniwala na ito ay isang artipisyal na bagay. Maaaring ito ay isang dragon na hindi napalaki ni Daenerys Stormborn. Lumipat tayo mula sa imahinasyon patungo sa mga katotohanan at ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga kamakailang natuklasan ng masisiglang Mars rover. Mayroon ba rito na hindi tuwirang nagpapakita ng dating buhay na umiral sa planetang ito? Maaaring ituring ganito ang mga organikong molekula sa mga sample ng luwad, lalo na iyong posibleng nabuo sa presensya ng tubig. Natuklasan ni Curiosity at Perseverance
ang mga organikong compound, pati mga katulad nito sa bunganga ng Jezero. May theophen, propano, at bensina na may carbon, ang pundasyon ng buhay na pamilyar sa atin. Pero bakit hindi itinuturing ng mga siyentipiko na ganap na patunay ang natuklasang ito na minsang naging buhay ang Mars? Hindi laging ibig sabihin ng buhay ang organikong sangkap. Maaari rin itong mabuo ng hindi biolohikal na proseso. Gayunpaman, pinatutunayan ng natuklasang ito na ilang bilyong taon na ang nakalipas. May mga kondisyong kemikal sa pulang planeta na posibleng angkop para sa paglitaw ng buhay. Ang mga sample na matagal nang hinihintay ng mga siyentipiko ay mga batong nakuha mula sa pagbabarena sa delta ng sinaunang ilog na natuklasan ng Perseverance sa bunganga ng Jezero. Nangolekta ang aparato ng 20 sample ng lupa gamit ang mini drill na umaabot sa 6 na sentimetro sa ilalim ng Mars. Mahalaga ang mga core na ito para sa agham dito sa mundo. Anong sensasyon ang inaasahan ng mga astroarkeologo mula sa mga sample sa bunganga ng Jezero? Sa talon ng Tiava mismo kinuha ang mga sample na ito. Sa paunang pagsusuri, natuklasan sa mga bato ang carbonate, sulfate at iba pang deposito na patunay ng kapaligirang may tubig. Pinakamahalaga rito ang mga organikong molekula. May makabagong kagamitan ang Perseverance na nakakakita ng mga estrukturang kahawig ng bakas ng mikrobyong buhay sa lupa. Hindi pa kumpirmadong biolohikal at hindi pa nasusuri ang mga sample, kaya hinihintay pa natin ang mga resulta. Pero lalabas lang ang mga iyon makalipas ang ilang taon. Isipin mong ikaw ang nagpapatakbo ng rover sa Mars. Anong tunog ang maririnig mo sa misyon mo? Ganito ang mga tunog na iyon. Sa tingin ko, nakakatakot pa rin pakinggan ang mekanikal na galaw ng robot, may ugong man ng hangin o tahimik. Kung mahilig kang maglakad sa gabi o mag-overnight camping, tiyak magugustuhan mo ang trabahong driver ng Mars rover. Sa kalangitan ng Mars, makikita mo ang iba't ibang bituin sa bahaging ito ng universo. Dahil walang sagabal sa iyong tanawin, tulad ng palagiang polusyong elektrikal na nararanasan dito sa daigdig. Nadala tayo sa romantikong sandali. Samantala, balikan natin ang mga natuklasan ng mga rover sa Mars na itinuring palatandaan ng posibleng buhay doon. Una, dapat banggitin ang mga nangyari sa Mars rover Curiosity noong tag-init 2024. Habang inaaral ang kanal na Geddes Balis sa Gale Crater, umandar ang rover at nabiyak ang isang batong nadaganan nito. Natuklasan dito ang matingkad na dilaw na kristal ng purong asupre at napag-alaman ding puno ng ganitong bato ang buong talampas. Bakit ito mahalaga sa mga astronomo? Para makabuo ng purong asupre, kinakailangan ng napaka-espesipikong mga kondisyon, alinman sa bunganga ng mga bulkan o kumukulong mga bukal. Dahil sa katotohanang patuloy pa ring nakakatukoy ng Marsquake ang mga aparato sa pulang planeta, kahanga-hanga talaga ang bulkanikong nakaraan ng Mars. Noong panahong iyon, aktibong nakikipag-ugnayan ang tubig sa mga batong bulkaniko, kaya nagkaroon ng maraming matingkad na deposito ng asupre. Ano ang ibig sabihin nito? Ang asupre ay mahalagang mikroelemento na tumutulong sa pagbuo ng amino acid, na siyang pundasyon ng protina sa buhay na may carbon. Hindi na nakapagtataka na sa mga hydrothermal system sa daigdig. Madalas nating makita ang kapansin-pansing aktibidad ng mga mikrobyo. Ibig sabihin, dahil sa Perseverance na probe, nakakuha tayo ng panibagong patunay na ang Mars noon ay hindi ganoon kawalang buhay. Nagawa na ang mga natuklasan na ito dati, pero may mga bagong sample ba mula sa pulang planeta na balak pag-aralan dito sa daigdig? Meron, at ito ay una sa lahat ang koral na bato at mga kristal ng quartz. Unahin natin ang una. Kamakailan, natuklasan ni Curiosity sa Gale Crater ang kakaibang istruktura.
Kung iisipin nating lumipat mula sa disyertong lokasyong ito papunta sa daigdig, maiisip natin na parang nakakakita tayo ng koral na naninirahan sa ilalim ng dagat. Ang 2.5 sentimetrong diametro ng bato ay nabuo mga 1 bilyong taon na ang nakalipas dahil sa pagsingaw ng tubig mula sa mineralisadong compound na nag-iwan ng kakaibang kristal na estruktura. At paano naman ang tungkol sa mga kristal ng quartz? Kamakailan lang natuklasan ng rover na Perseverance sa bunganga ng Jezero sa delta ng ilog ng pinakamatandang lawa sa Mars. Ang aparato ay nag-drill at kumuha ng mga core kung saan natuklasan nito ang mga kristal ng quartz. Ano ang quartz? Ito ay pinaghalong silikon at oksiheno sa daigdig, karaniwang nasa hydrothermal na sistema o sedimentaryong bato. Ibig sabihin, ang mga kristal ng quartz ay nagpapahiwatig ng mga prosesong may kaugnayan sa tubig. Hindi mo ba sa tingin ay sobra na ang ebidensya ng dating tubig sa Mars para ipagsawalang bahala? Gayun din, ang mga kristal ng quartz sa bunganga ng Jezero ay muling nagpapatunay na talagang may napakalaking lawa rito noon, na ngayon ay naging mabatong hukay na lamang. Hindi lang basta natagpuan ang quartz sa pulang planeta, ito'y tila kahon ng panahon na nag-iingat ng posibleng bakas ng organikong material na dating nasa ibabaw ng Mars bilyong taon na ang lumipas. Patunay dito ang mga natuklasan sa mga disyerto ng kanlurang Australia at Atacama. Madalas matagpuan ng mga siyentipiko roon ang quartz na may bakas ng mikrobyo na 3.5 bilyong taon na ang tanda. Maaaring asahan ang parehong bagay mula sa mga artipakto ng Mars pagdating ng core samples sa daigdig at masuri sa mga laboratorio. Kung may micropacilia sa kristal ng quartz, ito ang unang malinaw na ebidensya ng dating buhay sa Mars. Paano naman ang ibang natuklasan? Mahalaga rin ang mga iyon dahil sa ngayon ay nagsisilbi silang hindi direktang ebidensya ng pagkakaroon ng maraming anyong tubig sa sinaunang ibabaw ng Mars. Akala mo ba iiwan ka naming walang info desert? Hindi talaga! Tulad ng nabanggit, ang pagde-decode ng datos mula sa mga Mars rover ay mabagal at unti-unti. Pagkatapos maproseso, nagiging available sa publiko ang mga larawan at napapansin ito ng mga tao, pati ng mga ufologists at naghahanap ng buhay sa ibang planeta. Sa isang larawan, natuklasan ang isang kamanghamanghang bagay na parang pasukan sa silid sa ilalim ng lupa. Kayo na ang humusga. Narito ang larawan, aminin, iilan lang ang mag-iiba ng interpretasyon dito. Ang nakakatuwa, ang proporsyon ng mga sukat ay nagpakita ng pagkakapareho sa mga katulad na estruktura dito sa mundo. Ang pasukan na ito ay mukhang kahawig ng mga nakikita ng mga turista sa mga piramide ng Ehipto. Kaya posible na ito ay itinayo ng mga nilalang na may laman at dugo. Si Scott Waring, isang virtual na arkeologo at ufologist, ang unang nagsalita tungkol dito. Agad niyang inanunsyo na may natuklasang pasukan ng libingan sa harap ng Greenview. Agad pinabulaanan ng mga siyentipiko ang mga hypothesis na pinaalala ang kwento ng Marsianong Sphinx. Sa totoo lang, gawa lang ito ng imahinasyon, laro ng liwanag at anino at pareidolia. Isa ito sa mga visual na ilusyon na nagpapakita ng maling pagkakita ng mga imaheng wala naman talaga. Kung hindi ito artipisyal na butas, ano kaya ang lumikha ng perpektong parisukat na pasukan? Ipinaliwanag ito ng mga astronomo bilang epekto ng natural na proseso, tektonikong bitak at pagguho tulad ng dating mga ilog o hangin sa Mars. May luhika sa palagay na ito dahil ang mga batong natagpuan sa pasukan ay sedimentaryong bato na madaling magiba. Maaari rin itong tinatawag na lava tube o bulkanikong kuweba, isang likas na underground na estruktura. Mayroon pa bang ibang dahilan para pabulaanan ang hinuha na ang bagay sa larawan ay gawa ng tao? Ito rin ba ay dahil sa kawalan ng arkeolohikal na bakas? Wala pa ring ebidensyang may sibilisasyon sa Mars noon o ngayon. Gayunpaman, walang panig ang nakapagbigay ng sapat at matibay na ebidensya, kaya maaaring pagdudahan ang alinmang pananaw sa ngayon.
Alam mo ba kung ano ang pagkakapareho ng Mariana Trench at ng universo noong unang panahon? Hindi mahirap hulaan. Pareho silang halos hindi pa napag-aaralan at ang mga ebidensya ng katotohanan ito ay lalong lumilitaw sa larangan ng agham. Nagsimula ang mga sensasyon matapos gamitin ang teleskopyong pananaliksik na si James Webb. Hindi lang siya nakatuklas ng maraming anomalya ayon sa kinikilalang kosmolohikal na teorya, inimbestigahan din niya ang natuklasan ng ibang obserbatoryo. Ganito napunta sa kanyang focus ang mga bagay na Shell QS na para sa kaginhawaan ay tatawagin nating S-bagay. Ang daglat ay nangangahulugang Subaru High-Z Exploration of Low Luminosity Quasars na nagpapakita na natuklasan ang mga ito gamit ang Subaru Telescope. Mataas ang redshift ng mga kamangha-manghang estruktura. Alam ng mga pamilyar sa Doppler effect na sa ganitong kondisyon, ang bagay ay milyon-milyong kilometro ang layo mula daigdig na nangangahulugang noong simula ng universo. Bakit tinawag na kwasar ang mga estrukturang ito? Sa totoo lang, mga kwasar katulad lang ito na mababa ang liwanag. Dahil dito, mahirap silang matuklasan, lalo na sa ganitong layo. Pero nagawa ito ng teleskopyong Subaru nang minomonitor nito ang malaking bahagi ng malalim na kalawakan. Noong panahong iyon, nakatutok ang lente sa mga bagay na may mataas na redshift, ibig sabihin, malalayong bagay. Paglaon, naging interesado si James Webb sa misteryosong estruktura at nagsagawa ng mas masusing obserbasyon para matukoy ang kanilang katangian. Isipin mo, ang liwanag na nakikita natin ngayon ay naglakbay ng bilyon-bilyong taon. Kaya maaaring mga anino na lang ito ng matagal ng patay na bagay sa kalawakan. Nakakatuwang isipin kung ano ang tunog nila, marahil ganito. Ano ang halaga ng mga ganitong pag-aaral maliban sa madilim na romansa ng pagsasaliksik ng artipakto mula sa kalawakan? Ang mataas na redshift ay nagpapakita na ang mga estrukturang tulad ng kwasar ay nabuo noong wala pang 1 bilyong taon ang universo. Nataliwas sa teorya ng Big Bang. May dalawang posibleng dahilan. Mali ang ating interpretasyon o katang-isip lang ang pangunahing kosmolohikal na teorya. Isa pang katangian ng S-objects ay ang napakababang liwanag na maaaring magpahiwatig ng proseso ng pagbuo ng mga bituin sa sentro ng estruktura o presensya ng hindi aktibong napakalaking itim na butas. Pinapahirap ang pag-uuri ng quasar-like na kumpol dahil sa komplikadong spektral na katangian at napaka-compact na sukat ng mga ito. Ano ang ikinagugulat ng mga astrophysicist sa pag-aaral ng universo? Una, hindi tiyak ang kalikasan nito. Ipinapakita nila ang katangian ng sinaunang bituin at malalaking itim na butas. Ano ang nagpapalito sa mga scientifico? Hindi pa rin alam ng mga astrophysicist ang sanhi ng liwanag ng quasar-like na estruktura. Bukod pa rito, nang mas pinag-aralan ni James Webb ang spectrum ng nasabing bagay, natuklasan ang mga hindi pa kilalang lagda na talagang kakaiba at nangangailangan ng karagdagang pag-aaral. Palagi nang inuulit ng siyentipikong mundo ang ideyang nakakasawa na rin para sa karaniwang tao. Sabi nila, imposibleng may makita sa natuklasan sa ganong kalayong lugar. Pero ang itanggi ang mga S-objekto sa simula ng universo ay parang hindi paniwalaan ang sarili mong mata dahil matitibay at tiyak ang ebidensyang galing sa teleskopyong Subaru at James Webb. Ano ang iniisip ng mga kilalang siyentipiko kapag sinusuri nila ang malalaking datos tungkol sa mga S-objekto? Marami ang nakakakita ng kaugnayan nito sa mga kosmolohikal na hiwaga na natuklasan noon. Halimbawa, ang mga estrukturang tinatawag na little red dots o maliliit na pulang tuldok. Ito rin ay mga kompaktong bagay na may redshift na lumitaw sa unang 1.5 bilyong taon
ng universo. Sa kontekstong ito, iniisip ng mga siyentipiko na maaaring may primordial na itim na butas. Ano ang mga ito? Sabi ng mga teorya, hindi tulad ng stellar na itim na butas na huling yugto ng malalaking bituin. Nabuo ang mga ito noong unang yugto ng ating macro world. Gayunpaman, ang likas na katangian ng kanilang paglitaw ay nababalutan ng misteryo. Paano nga ba eksaktong nabuo ang mga density fluctuation sa mainit na plasma at ano ang naging mitya ng prosesong ito? Sa ngayon, wala pang matinong sagot sa mga tanong na ito at sa marami pang iba. Sa ngayon, ganito ang tinuturing na proseso ng paglitaw at pagbuo ng paunang itim na butas. Noong simula ng universo, mataas ang densidad ng materya pero hindi pantay. Dahil mabilis lumawak ang universo, matapos ang pagsabog, lumakas ang quantum fluctuation at nakalikha ng mga lugar na may mataas na densidad ng materya. Kaya kapag lumampas ito sa kritikal na hangganan, bumabagsak ang tela ng espasyo dahil sa sariling grabidad. Ayon sa mga bagong hypothesis, ganito nabuo ang pangunahing butas na hindi dumaan sa malalaking bituin. Ano ang mga masa ng itim na butas? Pinaniniwalaan na maaaring mag-iba ang bigat nila mula sa masa ng buwan o daigdig hanggang milyon-milyong beses ng araw, depende sa mga kondisyon ng pagbuo. Posibleng may itim na butas na kasing bigat ng bilyon-bilyong araw. Ngunit lahat ito'y palagay pa lang dahil wala pang malinaw na ebidensya. Bumalik tayo sa mga S-object. Paano sila konektado sa pangunahing itim na butas at iba pang kamangha-manghang anomalya ng universo? Ang pagkakatulad ng laki at redshift ng maliliit na pulang tuldok at S-object ay nag-uudyok sa mga sayentipiko na isipin na maaaring pareho ang kanilang pinagmulan, na hindi naman direktang nag-uugnay sa kanila sa mga nabanggit na pangunahing lagusan. Anumang kaso, ang pag-aaral ng ganitong estruktura na may napakalaking masa at compact na sukat ay magbibigay daan upang masilip ang kosmikong bukang liwayway at maunawaan ang prosesong nasa likod ng paglitaw ng universo. Halimbawa, ano ang benepisyo ng pagtuklas ng mabibigat na elemento sa mga S-objekto o katulad nito? Maaaring nangangahulugan ito na ang mga blok ng pagbuo para sa pagbuo ng mga planeta at posibleng mga anyo ng buhay ay lumitaw ng mas maaga kaysa sa ating inaakala. Siguradong magreresulta ito sa muling pagrepaso ng mga kosmolohikal na modelo, ngunit hindi na mapipigil ang proseso. Batay sa pag-aaral ng mga S-objekto, posibleng kailangang baguhin ang mga teorya ng pagbuo ng galaksya kung totoong may mga lugar ng pagbuo ng bituin o sobrang bigat na itim na butas ang mga estrukturang ito. May connection ba ang mga ganitong objekto sa paghahanap ng biosignature? Hindi diretso, pero meron. Posibleng makita sa spectrum ang mga organikong molekula na kalaunan ay maililipat sa iba't ibang lokasyon ng universo. Ayan, isa yan sa mga teorya ng pinagmulan ng buhay, panspermia. Paano kung malaman natin na ang shell QS ay direktang konektado sa mga primordial na itim na butas? Revolusyonaryong tuklas ito na magpapaliwanag sa dark matter at papel nito sa mabilis na paglago ng mga galaksya noong unang universo. Malinaw, dumami na ang sumisira sa kosmolohiya. Kasama ng maliliit na pulang tuldok sa arergard, lumalabas din ang mga S-objekto. Ang huling tanong, paano nga ba maaaring magmuka ang shell QS? Lumayo tayo sa mga theoretical na haka-haka at nakakabagot na pisikal na parametro at subukan nating ilarawan ang mga uri ng bagay sa totoong buhay. Halimbawa, maaaring ito ay mga kwasar na balot ng makapal na ulap ng alikabok kaya sinisipsip nila ang optical at ultraviolet na radyasyon. Kaya nakikita lang sila sa infrared na saklaw. Kaya natuklasan ng teleskopyong James Webb ang mga bagay na ito. Sa likod ng makapal na ulap ng alikabok, may aktibong galactic na ubod na may malaking itim na butas sa gitna. Sa anumang kaso, 9 sa 13 pag-aaral ang nagpakita na ganito nga ang hitsura ng mga S-objekto. Ang isa pang opsyon ay mga kompaktong galaksi na mabilis bumuo ng bituin. Gayunpaman, ang mga ganitong formasyon ay mabilis maubos at nagiging pasibo.
Kaya napakaswerte natin na makita sila sa aktibong yugto. Ang ikatlong opsyon ay intermediate na yugto ng ebolusyon. Ano ang ibig sabihin nito sa praktika? Maaaring maging evolusyonaryong ugnayan ng little red dots at klasikong quasar ang S-object. Muli, sinuwerte ang astronomiyang panlupa. Bihira lang makakita ng intermediate na anyo ng mga bagay. At ang huling palagay ay batay sa natuklasang natatanging kemikal na lagda na nabanggit sa simula ng video. Ito ay naglalagay sa Shell QS bilang isa sa mga pinakabihirang kosmikong artepakto na may pambihirang kemikal na katangian. Ito marahil ang pinakamisteryoso at nakakatakot na sagot dahil ang hindi alam ay laging nakakabahala. Gayunpaman, dahil mababaw lang ang datos sa aming pagsusuri, hindi namin natutukoy ang ibang mahahalagang aspeto kaya maaari kaming mabigla sa mga di inaasahang pangyayari. Halimbawa, paano kung sa pag-aaral ay magpakita ang mga S-objekto ng hindi maipaliwanag na pisikal o spektral na katangian o di inaasahang pagbuga at kakaibang radio signal? Paano natin ipapaliwanag ang kilos ng mga objekto sa ganitong sitwasyon? Panahon lang ang makakasagot sa mga tanong na ito dahil tuloy pa rin ang pananaliksik hanggang 2026. Umaasa kami na makatulong ito sa pagpapaliwanag ng papel ng Shell QS at mas mapalalim ang pagsusuri ng spectrum at epekto nito sa reanisasyon ng universo. Mahilig ka bang maglakbay? Ano ang mas gusto mo? Umupo sa parke malapit o regular na bumiyahe sa Australia? Kung mas malapit ka sa ikalawang senaryo, para sa iyo ang video na ito dahil inaalok naming maglakbay para maranasan ng mas makatotohanan ang mundo ng dwarf planetang Pluto. Hindi mahalaga na minsan siyang inalis sa listahan ng mga planeta ng solar system. Hindi naapektuhan ng katotohanan ito ang kaakit-akit ng malalayong at di pa napag-aralang bagay sa kalawakan. Ang paglalakbay papuntang Pluton ay hindi lang imahinasyon, kundi batay sa siyentipikong datos mula sa teleskopyong James Webb at misyon ng New Horizons na zonda na nakakita sa Pluton gamit ang sariling kamera. Ano ang unang dapat gawin ng astronaut para ligtas makapunta sa Pluton? Laktawan na lang natin ang mga detalye at maliliit na bagay gaya ng malayong distansya, cosmic radiation, at kakulangan ng teknikal na kakayahan. Kung mayroon na tayo ng lahat ng iyon, ang astronaut ay kailangan lang ng matibay na spacesuit dahil hindi siya mabubuhay nang wala ito. Sa nagyayelong disyertong ito sa cosmic vacuum, wala kang magagawa saan mas mainam lumapag. Walang duda, ito ay ang rehiyon ng Tombaugh o ang puso ng Pluto bilang pinakanapag-aralang lokasyon ng duwendeng planeta. Ang napakalaking espasyo na may diameter na 2,300 metro ay talaga namang kahawig ng isang dambuhalang puso. Napapalibutan ang rehiyon ng nagyayelong Norgay at Hillary na bulubundukin at sa gitna nila ang Sputnik Plain. Sa totoo lang, perpektong lugar ito para sa paglapag ng module dahil wala itong crater o malaking lubak. Bago tayo lumapag, itanong muna natin, bakit mas maliwanag ang lugar na ito kaysa ibang rehiyon? Maaaring tinatago ng sobrang liwanag ng kulay ang panganib para sa bisita ng planeta? Ayon sa datos, ang kapatagan ng Sputnik ay batang anyo na nabuo mga 100 milyong taon na ang nakalipas mula sa nagyelong nitroheno, oksido ng karbon at methane. Pinaniniwala ang nabuo ang kapatagan ng Sputnik dahil sa konveksyon o thermal expansion. Gayunpaman, ayon sa ibang bersyon, ito ay isang sinaunang impact crater na unti-unting napuno. Kahit paano man nabuo ang lugar na ito, ligtas ito kumpara sa iba, kaya dito tayo maglalapag. Ano ang mararamdaman ng astronaut paglabas niya sa landing module sa ibabaw ng Pluto? Malamang, una niyang mararanasan ay euphoria. Dahil 6% lang ng gravity dito kumpara sa Earth, 16 na beses na mas magaan ang tao sa dwarf planet na ito. Ibig sabihin, kaya mong tumalon ng 10 hanggang 20 metro mula sa kinatatayuan mo at nang hindi tumatakbo parang isang medyo awkward na 2 paa na tipaklong. Sa isang banda, parang nasa buwan ka rin.
Pero wala yung nakakainis na regolith at mas kahanga-hanga pa ang mga talon mo. Dahil sa ganitong mga pisikal na kondisyon, parang nasa pagitan ka ng kawalan ng bigat at paglipad. Sa totoo lang, ang pagbaba sa Pluto ay magiging sobrang dahan-dahan at banayad. Paano kung pagkababa mo pa lang ay masira agad ang spacesuit mo? Tiyak na sakuna ang mangyayari. Mabilis mag-i-steam ang dugo ng astronaut dahil sobrang baba ng pressure. Mas manipis ang atmosfera sa Pluto, 1,000 beses kaysa tuktok ng Everest, at pressure nito ay halos 10 microbar lang. Ibig sabihin, halos walang atmosfera sa maliit at inabandonang planeta sa gilid ng solar system. Vacuum talaga ang nangingibabaw doon. Paano yung sobrang lamig na halos abot absolute zero ayon sa datos ng probe at teleskopyo? Hindi ba mararamdaman ng astronaut iyon? Kahit pa sa napakamoderno, napakakomplikado at sobrang high-tech na spacesuit, ang tao sa Pluto ay siguradong makakaramdam pa rin ng nakamamatay na lamig dahil tatamaan siya ng napakababang temperatura na minus 230 degrees Celsius. Mararamdaman niyang nagyayelo ang mga daliri, ilong at mga paa at kamay, at walang kahit anong pampainit ang makakapigil dito. Unti-unting masasanay ang katawan sa mga bagong pakiramdam at magsisimula ng magmasid-masid ang astronaut. Titingnan niya kung ano ang makikita ng hindi inaasahang bisita sa paligid niya. Malaking bahagi ng tombo sa Pluto ay natatakpan ng halo-halong carbon monoxide, nitrogen at methane na yelo. Minsan ay puti, minsan mapula-pula o kayumanggi. Lalo na sa mga lugar na dahil sa cosmic rays, nabubuo ang tinatawag na tholins. Sa sandaling ito, unang pumasok sa isip ng kosmonauta ang ideya tungkol sa ilalim ng yelong karagatan ng Pluto. Kapag tumingin siya sa kanyang mga paa, makikita niya ang makinis na ibabaw na parang mga palamuti sa lawa tuwing taglamig. Sa totoo lang, ayon sa mga pag-aaral, ang mga disenyong ito ay lumilitaw dahil sa konveksyon ng yelo. Kapag ang may init na masa ay umaangat at ang ibabaw ay napapalitan. Kahanga-hanga, posible kaya na may kahit anong uri ng buhay sa ilalim ng yelong karagatan ng Pluto kung saan ang likido ay medyo mainit-init. Sa ibabaw ng kalangitan, walang buhay dahil sa sobrang lamig, manipis na atmosfera at malakas na radyasyon. Ngunit sa ilalim ng dagat dito, maaaring may buhay tulad sa karagatan ng Europa. Sa ilalim ng 300 kilometrong kapal ng crust ng Pluto, mayroong hypothetical na karagatan na binubuo ng likidong tubig na hinaluan ng ammonia bilang antifreeze. Anong klaseng mga halimaw kaya ang nandoon? Malamang mga extremophile lang ang mabubuhay doon, tulad ng sa yelo ng Antarctica. Maaari ring matagpuan ang buhay sa pinakaprimitibong anyo nito sa mga cryovolcano ng Pluto, pero malamang ay mga virus lang na matibay sa lamig o mga organismong gawa sa silikon na wala pang katulad sa daigdig, pero mga teorya lang ito. Sa ngayon, wala pang napapatunayan ang New Horizons o si James Webb na kahit anong palatandaan ng buhay sa Pluto. Pero nakalimutan natin ang tungkol sa mga tunog. Naririnig ba ang mga ito sa patay na disyertong ito? Maaaring marinig sa Pluto ang ugong ng hangin. Ang kaluskos ng yelo. Mahina ngunit maririnig ang pagputok ng cosmic ray na tahimik na tumatagos sa kalawakan na walang atmosfera. Malabong mangyari, mas malamang maririnig lang ng astronaut ang sarili niyang paghinga at hakbang dahil manipis ang atmosfera at halos walang tunog na ipapasa. Pero kung bababa ka sa isa sa mga malalalim na canyon na may habang daan-daang kilometro na nabuo noon
Dahil sa sinaunang aktibidad ng tectonic plates, mararamdaman mo ang banayad na hangin na binubuo ng nitrogen gas. Tandaan, sa simula ng video nabanggit natin ang bundok ng Hillary. Ito ang hanay ng bundok sa paligid ng kapatagan ng Sputnik kung saan lumapag ang module natin. Mula timog, ang taas ng mga bundok ay halos 2 kilometro. Kahit iba-iba ang datos, laging masarap akyatin ang mga tuktok sa Pluto. Hulaan mo kung bakit. Siyempre, dahil sa mababang grabidad, kapag mas magaan ka, mas madali kang makaakyat, kaya ang pag-akyat ay magiging parang paglalakad lang sa banayad na burol. Kapag dahil sa matinding emosyon ay tinanggal ng astronaut ang guwantes niya, para na rin siyang nagpakamatay dahil magyeyelo agad ang kamay niya at mawawala lahat ng likido. Pero lahat ng panganib ay sulit kapag nakita mo ang tanawin mula sa tuktok. Mula sa Hillary Ridge, tanaw ang mapuputing kapatagan ng Sputnik at ang nagyelong cryovolcanoes na paminsan-minsan ay naglalabas ng nakamamatay na yelo. At pati na rin ang rehiyon ng Cthulhu na nagpakalat ng kanyang itim kalawang na mga galamay sa paligid, kaya talagang kahawig niya ang halimaw ni Lovecraft. Dapat bigyang diin ang rehiyon ng Cthulhu dahil ito ang pinakakapansin-pansin at misteryosong bahagi ng Pluto. Una itong natuklasan at naaaral ng New Horizons noong 2015. Si James Webb ay patuloy na nagtatrabaho sa visual na industriya at sinusuri ang bahaging nasa ekwador ng planeta. Malawak ang rehiyong ito, may habang 3,000 km at lapad na 600 km. Mas madilim ang lugar kaysa sa paligid at mapula ito kumpara sa maliwanag na puting yelo ng Sputnik na kapatagan. Ayon sa mga siyentipiko, mas matanda ang bahaging ito ng Pluto dahil marami itong bunganga. Halimbawa, naisip mong maglakad-lakad sa kalawangin at bukol-bukol na rehiyon ng Cthulhu. Sulit ba ang paglalakbay na ito? Iwas na lang. Pero kung hindi mo mapigilan ang pananabik sa pakikipagsapalaran, tandaan na dito, maaari kang mahulog anumang oras sa malalalim na bitak na parang mga peklat sa ligaw na lugar na ito. Butas-butas ang yelo sa mga hangganan ng Pluto kaya madaling mahulog sa kailaliman. Kahit mukhang matibay ang tinutungtungan ng astronaut, ang yelo sa Pluto at mga katangian nito ay kakaiba kumpara sa mundo. Kaya dapat itong gawaan ng hiwalay na video. Halimbawa, maraming bundok dito ay gawa sa tubig yelo na dahil sa densidad ay bumubuo ng malalaking estruktura kakaiba sa kondisyon sa mundo. Hindi na ito nakakagulat dahil 0 degrees Celsius ang melting point nito na hindi umaabot sa Pluto. May yelo ng metano, nitroheno at carbon monoxide sa kapatagan ng Sputnik at rehiyon ng Cthulhu. Natutunaw sa 180 hanggang 200 degrees o mas mababa pa. Habang naglalakad sa Cthulhu, maaari kang biglang mapunta sa gilid ng bungangang may higit 10 kilometro ang lapad. Dito, kung di mo papansinin ang nagyelong panganib, ang tanawin ay mistulang tanawin ng buwan. Ayaw mo bang tingnan ang kalangitan ng Pluto? Maiisip ng astronauta ito kapag ang kanyang mga mata, kahit protektado ng espesyal na salamin, ay napapagod sa paulit-ulit na tanawin at nakakasilaw na puti na paminsan-minsan lang natatabunan ng kalawang. Pero ang matitigas na siyentipikong katotohanan ay malayo sa pagiging romantiko. Hindi makikita ng dayuhan ang payapang bughaw na langit dahil may nakabiting itim na simboryo sa kanyang ulo na puno ng gintong tuldok na nagliliwanag parang sinag ng laser pointer. Ang korona ng kagandahang ito ay ang disk ng daang gatas na dumadaloy. Ang kawalang hanggan, parang isang ilog na binubuo ng bilyon-bilyong mga bituin. At kung saan-saan, sa gitna ng mga ito, ay nawawala ang ating araw. Bilang isa sa maraming maliwanag na tuldok sa abot tanaw ng Neptuno. Gayunpaman, may isang palatandaan na bahagyang nag-uugnay sa Pluto at sa daigdig. Ito ay ang bahagyang asul na ulap na makikita pa rin sa abot tanaw. Ayon sa bagong mga horizon at kinumpirma ni James Webb, maraming patong ang atmosfera ng Pluto, kaya nagkakaroon ng bahagyang asul na hamog kapag malayo ang tingin.
Ito na ba ang lahat ng makikita ng astronauta sa kalangitan ng Pluto? Huwag nating kalimutan ang buwan na si Caroni, isang napakalaking madilim na batong tipak na nakabitin sa planeta. Ang buwan ng Pluto ay 14 na beses mas malaki kaysa sa ating buwan kapag tiningnan mula sa planeta. Kaya mula sa itaas, malinaw na makikita ang mga detalye ng tanawin gaya ng mga bunganga at nakakatakot na rehiyon ng Mordor. Dahil sabay silang umiikot, hindi umaalis si Charon sa kalangitan ng Pluto. Dumarating ang mahabang gabi sa Pluto na umaabot ng 76 na oras lampas 3 araw sa Earth. Sa kabuuan, ang isang araw sa Pluto ay 6 na araw o 153 oras sa Earth. Ang maputlang araw ay nagtatago sa abot-tanaw tuwing gabi at ang lamig ay hindi na matiis. Ano ang dapat gawin sa ganitong panahon? Dapat mabilis na tumalon ang astronaut papunta sa module at magtago, kundi tiyak siyang mamamatay ng masakit. Dahil umaabot na sa limit ang spacesuit, natapos na ang ating virtual na paglalakbay sa Pluto. Pagod ang astronaut, hindi lang pisikal dahil sa lamig at tagal ng aktibidad, kundi pati mental dahil sa pag-iisa sa banyagang kapaligiran. Sa palagay mo ba, malapit na bang maging posible ang paglalakbay kung saan makikita natin ang nagyelong Pluto na puno ng lihim at katahimikan, at ang galaw ng yelong buhangin ay aabutin ng milyong taon bago mapansin? Ibahagi ang inyong impresyon, huwag kalimutang mag-subscribe at tandaan ang petsa at oras ng panunood ng video na ito. Mahalaga ito at maaaring maging simbolo ng mahahalagang kaganapan sa hinaharap. Itala ang petsa at oras para ma-check nyo ang ibig sabihin ng mga numerong ito. May mga oras na parang itinadhana ng tadhana.